Pagtalakay sa iba't ibang relihiyon, kaunting kaalaman sa kasulatan, magandang araw po sa bawat isa. Ang tatalakayin rin ay hinggil po sa Islam. Ano po ba ang Islam? Ang Islam ayon sa Arabic ay pagpapasakop sa Diyos. Ito ay isang Abrahamic monotheistikong relihiyon na pangunahing nakasentro sa paligid ng Quran. Isang relihiyosong teksto na itinuturing ng mga Muslim bilang direktang salita ng Diyos ni Abraham o Allah, gaya ng ipinahayag kay Muhammad, ang pangunahing propeta ng Islam. Ito ang pangalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo na may higit 2 bilyong tagasunod na binubuo ng higit na sa 25% sa pandaigdigang populasyon. Itinuturo ng Islam na ang Diyos ay maawain, makapangyarihan sa lahat at natatangi, at pinapatnubayan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng iba't ibang mga propeta. Ipinahayag ng mga banal na kasulatan at natural na mga palatandaan kasama ang Quran na nagsisilbing pangwakas, universal na kapahayagan, at Muhammad nagsisilbing tatak ng mga propeta, ang huling propeta ng Diyos. Ang mga turo at gawain ni Muhammad Sunnah na nakadokumento sa tradisyonal na nakolektang mga salaysay, hadith, magbigay ng pangalawang modelo ng konstitusyon para sundin ng mga Muslim pagkatapos ng Quran. Naniniwala ang mga Muslim na ang Islam ay ang kumpleto at universal na bersyon ng isang primordial na pananampalataya o sinauna na ipinahayag na maraming beses sa pamagitan ng mga naunang propeta gaya ni Adan, Abraham, Moses at Jesus, bukod sa iba pa. At mga naunang pagpapahayag na ito'y iniugnay sa Judaismo at Kristyanismo, na itinuturing sa Islam bilang espiritual na hinalinhan ng mga pananampalataya. Itinuturing din nila ang Quran kapag napanatili sa classical Arabic bilang ang hindi nabago sa huling pagpapahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Tulad ng ibang mga relihiyong Abrahamiko, ang Islam ay natuturo din ng huling paghuhukom kung saan ang mga matuwid ay gagantipalaan sa paraiso, Tiyanan, at ang hindi matuwid ay parurusahan sa impyerno, Jahanam. Kabilang sa mga relihiyosong konsepto at gawain ang 5 haligi ng Islam na ibinuturing ng mga obligadong gawain ng pagsamba, gayon din ang pagsunod sa batas ng Islam, Sharia, na humipo sa halos lahat ng aspeto ng buhay at lipunan, mula sa pagbabangko at pananalpi at kapakanan ng mga tungkulin ng kababaihan at sa kapaligiran. Ang mga lungsod ng Mecca, ang Medina at Jerusalem ay tahanan ng 3 pinakabanal na lugar sa Islam sa pagbawang pagkakasunod-sunod: Masjid al-Haram, al-Masjid an-Nabawi at al-Aqsa Mosque. Mula sa makasaysayang pananaw, ang Islam ay nagmula noong unang bahagi ng ika-7 siglo CE sa Arabian Peninsula, malapit sa Mecca. Sa pamagitan ng iba't ibang mga caliphate, lumaganap ang reliyon sa labas ng Arabia pagkatapos ng kamatayan ni Muhammad na noong ika-8 siglo. Ang Umayyad Caliphate ay nagpataw ng pamumuno ng Islam mula sa Iberian Peninsula, sa kanluran hanggang sa Indus Valley. Sa silangan, ang Islamic Golden Age ay tumutukoy sa panahon ng tradisyonal na napetsahan mula ika-8 siglo hanggang ika-13 siglo. Sa panahon ng paghahari ng Abbasid Caliphate, kung kailan ang karamihan sa mundo ng Muslim ay nakaranas ng isang pang-agham, pang-ekonomiya at kultural na pagunlad. Ang pagpapalawak ng mundo ng Muslim ay kinakailangan o kinasasangkutan ng iba't ibang estado at caliphate tulad ng Ottoman Empire, malawak na kalakasan at reliyoso na pagbabagong loob bilang resulta ng Islamic missionary activities. Karamihan sa mga Muslim sa mundo ay nabibilang sa 2 kilalang Islamikong denominasyon, Sunni o Shia. Ipinagsama sila ang bumuo ng mayorya ng populasyon na sa 49 na bansa. Ang mga pagkakaiba ng Sunni, Shia ay lumitaw mula sa hindi pagkakasundo sa paghalili kay Muhammad at
nakakuha ng mas malawak na kahalagahang pampolitika, pati na rin ang mga teologiko at juridical na dimensyon. Umigit kumulang 12% ng mga Muslim ang naninirahan sa Indonesia, ang pinakamataong bansang Muslim na karamihan. 31% ay nakatira sa Timog Asya, 20% nakatira sa gitnang silangan, Hilagang Afrika, at 15% na nakatira sa Sub-Saharan Afrika. Ang pinakamalaking pamayanan ng Muslim ay naroon din sa Amerika, China at Europa. Ang Islam ang pinakamabilis na lumalagong pangunahing relihiyon sa mundo. Sa pagkadiyos, ang pangunahing konsepto ng Islam ay Tawhid, Arabic, ang kaisahan ng Diyos. Kaniniwang iniisip bilang isang tiyak na monoteismo, ngunit din panentheistic sa Islamic mystical na mga turo. Ang Diyos ay nakikita bilang walang kapantay at walang kasama gaya ng Kristiyanong Trinidad. At ang pag-uugnay ng mga katuwang sa Diyos o pag-uugnay ng mga katangian ng Diyos sa iba ay nakikita bilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na tinatawag na Sirik. Ang Diyos ay nakikita bilang transcendente ng paglikha at sa gayon ay hindi kayang unawain. Kaya sa makatwid ng mga Muslim ay hindi mga ikonodul at hindi nag-uukol ng mga anyo sa Diyos. Ang Diyos sa halip ay inilalarawan at tinutukoy ng ilan mga pangalan o katangian. Ang pangkaraniwan ay ang Ar-Rahman na nangangulugang ang ganap na maawain, at Ar-Rahim nangangulugan ang labis na maawain na binabanggit sa simula ng karamihan sa mga kabanata ng Quran. Itinuturo ng Islam na ang paglikha ng lahat ng bagay sa sansinukob ay nabuo sa magitan ng utos ng Diyos na ipinahayag ng mga salita maging ito ay, at ang layunin ng pag-iral ay sambahin ng Diyos. Siya ay tinitingnan bilang isang personal na Diyos at walang tagapamagitan tulad ng mga klero o pakipag-ugnayan sa Diyos. Ang kamalayan sa Diyos ay tinutukoy bilang takwa. Ang Allah ay isang termino na walang maramihan o kasarian na iniunay dito. At ginagamit din ng mga Muslim at mga Kristiyano at Hudyo na nagsasalita ng Arabic bilang pagtukoy sa Diyos, samantalang ang Ilah, Arabic, ay isang terminong ginagamit para sa isang Diyos o isang Diyos na pangkalahatan. Ang ibang mga hindi Arabong Muslim ay maaaring gumamit ng iba't ibang pangalan gaya ng Allah, halimbawa Tanri sa Turkish o Kuda sa Persian. Mga propeta. Ang mga propeta, Arabic, Anbiya, ay pinaniniwalaang pinili ng Diyos upang tumanggap at mangaral ng banal na mensahe. Karagdagan pa, ang isang propeta na naghahatid ng bagong aklat sa isang bansa ay tinatawag na Rasul. Arabic, ibig sabihin ay mensahero. Naniniwala ang Muslim na mga propeta ay tao at hindi banal. Ang lahat ng mga propeta ay sinasabing nangaral ng parehong pangunahing mensahe ng Islam, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa iba't ibang mga bansa na nakaraan, at ito ay nag-uulat ng maraming pagkakatulad sa mga reliyon. Isinalaysay ng Quran ang mga pangalan ng maraming tao na itinuturing ng mga propeta sa Islam, kabilang sina Adan, Noah, Abraham, Moses at Jesus, at bukod pa sa iba. Naniniwala ang mga Muslim na ipinadala ng Diyos si Muhammad bilang ang huling propeta upang ihatid ang kumpletong mensahe ng Islam. Sa Islam, ang normative na halimbawa ng buhay ni Muhammad ay tinatawag na sunnah, literal na itinahak o tinatahak na landas. Inihikayat ang mga Muslim na tularan ng mga moral na pag-uugali ni Muhammad sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at ang sunnah ay nakikitang mahalaga sa paggabay sa interpretasyong Quran. Ang halimbawa ay ito ay napapanatili sa mga tradisyon na kilala bilang hadith na mga salaysay ng kanyang mga salita, kilos at personal na katangian. Ang hadith Qudsi ay isang subkategory ng hadith na itinuturing na verbatim na salita ng Diyos sa sinipi ni Muhammad na hindi bahagi ng Quran. Ang isang hadith ay nasasangkot ng dalawang elemento, isang hanay ng mga tagapagsalaysay, sanad, at ang aktwal na salita na tinatawag na matan or matin.
Merong iba't ibang mga pamaraan sa pag-uuri ng pagiging tunay ng mga hadith na ang karaniwang ginagamit na pagmamarka ay tunay o tama, mabuti o mahina. Bukod sa iba pa, ang Kutub al-Shita ay isang koleksyon ng 6 na aklat na itinuturing na pinakatunay na mga sulat ng Sunniism. Kabilang mga ito ay ang Sahih al-Bukhari, madalas na itinuturing ng Sunnis bilang isa sa mga pinakatunay na mapagkukunan pagkatapos ng Quran. Ang iba pang sikat na pinagmula ng mga hadith ay kilala bilang the Four Books na itinuturing ng mga Shias bilang pinakatunay sa sanggunian ng hadith. Pagkabuhay at paghatol, ang paniniwala sa araw ng muling paghuhukom o Yawm al-Qiyamah ay mahalaga din para sa mga Muslim. Ito ay pinaniniwala na ang oras ng Qiyamah na itinakda ng Diyos, ngunit hindi alam ng tao ang Quran at ang Hadith. Gayun din ang mga komentaryo ng mga eskolar na naglalarawan ng mga pagsubok sa kapigitan na nauna sa panahon ng Qiyamah. Binigyan din ng Quran ang muling pagkabuhay ng katawan, isang pahinga mula sa pagkaunama na kamatayan bago ang Islamikong Arabian. Sa Yawm al-Qiyamah, naniniwala ang mga Muslim na ang lahat ng sangkatawan ay hatulan sa pamagitan ng kanilang mabuti at masasamang gawa at ilalagay sa Jannah, paraiso, o Jahannam, impyerno. Ang Quran sa surat Al-Salsalah ay naglalarawan dito bilang, kaya sino man ang gumawa ng isang atom ng bigat ng kabutihan ay makikita ito, at sino man ang gumawa ng isang atom ng timbang ng kasamaan ay makikita ito. Ang Quran ay naglilista ng ilang mga kasalanan na maaaring bumatol sa isang tao sa impyerno, tulad ng hindi paniniwala sa Diyos at hindi katapatan. Gayunpaman, nilinaw ng Quran na patatawarin ng Diyos sa mga kasalanang mga nagsisi kung gusto niya, mabubuting gawa tulad ng pag-ibig sa kapwa, panalangin at pakikiramay sa mga hayop ay gagantimpalaan ng pagpasok sa langit. Tinitingnan ng mga Muslim ang langit bilang isang lugar na kagalakan at mga pagpapala ng mga Quranikong sanggunian na naglalarawan ng mga tangian dito. Ang mga mistikal na tradisyon sa Islam ay naglalagay ng mga makalangit na kasiyahan ito sa konteksto ng isang kalugod-lugod na kamatayan sa Diyos. Ang Yawm al-Qiyamah ay kinilala rin sa Quran bilang Yawm al-Din, araw ng reliyon, sa Arabic, ang huling oras, at al-Qariya, Arabic, the Yan po ang mga aral ng mga Islam. Titingnan po natin sa kasulatan kung meron po ba. Siyempre, unang-una, wala. Magkaiba po ang Quran at ang banal na kasulatan. Ano po? Hindi tinatanggap ng Islam ang banal na kasulatan. Ibig sabihin, lahat ng iniaral ng mga Muslim o Islam ay hindi mababasa sa kasulatan. Katulad lamang punong impyerno, para sa kanila, literal yan. Katulad din ng mga Katoliko. Di ba? Sila ho ang nag-invento niyan. Di ba? Tsak na yung impyerno na ipinangaral ni Muhammad bilang kanilang propeta, saan galing? Sino ba ang nauna? Itong Katolisismo o ang Islam? Di ba? Kaya dito pa lamang makikita natin na walang aral ang Islam na mababasa sa kasulatan. Kaya po ng ating mga pinag-aaralan ng bawat relihiyon. Yan po. Uli po, maraming salamat. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Magandang araw po sa bawat isa.